Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo po sa usapang, of course, serbisyo publiko. Okay? Usapang batas, usapang publiko, politika, maging kalusugan, or spiritual. Yan ang topic natin ngayon. Ako na naman ang inyong lingkod, Pastor Jeff Eliscopides mula sa Revealed City Church. Ito po ang Sagot Kita. Mansalamantala lang ako mahalili sa aking kaibigang birthday week ngayon. Okay, happy birthday ating Cheryl Cosim. Nag-abot na naman ang edad natin. Kaya pareho na po kaming 36. Okay, hindi, 36. Siya lang mukhang 36. Ako mukhang 51, okay? So kami po'y napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 naman po sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 104.7 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, live din tayo sa True TV Signal Channel 19 na yan. At maging sa Facebook at YouTube din po, i-search nyo lang po True Network PH. Ayan, Spiritual Day po tayo ngayon. As usual, pag Friday, katuwang natin po, lagi naman to, no? Ang MX3. Ito ang ating pag-uusapan ngayong araw na to, mga kapatid, tungkol sa pananampalataya. Yung faith that perseveres. Hindi lang basta faith, yung bang nagpe-persevere. Pero yung, alam niyo, yung hindi bumibitaw, kundi yung pananampalatayang faith that really moves mountains. Yan. Yan ang mga magandang kwentuhan. No? Totoo nga ba makapangyarihan yung pananalig mo sa Diyos? Paano tayo mas mapapalapit sa Panginoon sa kabila ng, alam niyo yun, mga pagsubok sa buhay? Ilan lang yan sa mga tanong na ating sasagutin. Ano? At simulan na natin ang usapang tutulong sa inyong magnilay-nilay. Para muli tayo makabangon, magtiwala sa Diyos, magbalik loob sa Kanya. Right? Lahat ng yan makakaya dahil sagot ka ni God. Ito na inaabangan ng ating mga tagapakinig at tagapanood, yung ating question of the day. Ang ating question of the day, paano ka binago ng iyong pananampalataya sa Diyos? Okay? Comment mo lang dyan, share mo lang sa ating live stream. Paano yung faith? Ano yung naging role niya para mabago yung sitwasyon mo o para mabago yung pananaw mo sa buhay? Dahil katuwang natin ng MX3, may gift packs po tayo sa 5 mapalad na commenters. Don't forget to share our Facebook live stream. Ang MX3 capsule po ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Yan, no? Simulan na natin yung kwentuhan, mga kapatid, ano? Pag-usapan natin ngayon yung pananampalataya that really overcomes kahit anong obstacle. Okay? Faith that faces yung challenges and yet nakikita niya, kaya ko to. Hindi dahil magaling ako, dahil magaling ang Diyos ko. Alam niyo po, 2025, January, excited lahat. In fact, 90+% ng Filipinos are hopeful na ayos ang buhay nila ngayong 2025. Pero alam niyo po, bilang pastor for almost 2 decades, pagdating ng mga kalagitnaan ng Enero or simula na itong mga Pebrero, ma-challenge yan. Ganun pa rin ba yung pananaw mo for 2025? Ganun pa rin ba yung nakikita mo na ito magiging the best year ever? Kasi po, ang tendency, yung pananampalataya minsan bumababa. Alright? Don't you wish yung faith mo, laging, alam mo yon, parang January 1 lagi na, kaya natin yan. Pero the reality of faith, pagka hindi mo yan inalagaan, pag hindi mo yan finid ng salita ng Diyos, prayer and all of those spiritual disciplines, bumababa yung pananampalataya niyan. To the point, meron ako mga na-counsel, tumalikod na. Okay? Tinalikuran na po ang pananampalataya nila sa Diyos. Maganda yung kwento na to sa Mark chapter 2. Alam niyo yung kwento na to, familiar story, I don't have the time para ilathala pa'y kabuuan. Pero ang kwento lang na to, okay, mayroong mga magkakaibigan nung si Jesus ay pumasok sa Capernaum, sobrang dami ng tao sa isang bahay. Walang space para madala nila yung kaibigan nilang paralitiko sa paanan ni Jesus. Okay? So, I don't know about you. Minsan gusto mo lumapit sa Diyos pero ang daming mga balakid. Maaring yung fear, anxiety, maaring yung mga problema mo sa pera, or mga ibang tao, natisod ka, yung pananampalataya mo bumaba, yung gusto mong lumapit naman kay Jesus, gusto mong lumapit sa Diyos, gusto mong magpaka-spiritual.
Pero naramdaman mo ba minsan ang daming balakid na maaaring makapigil sa ating journey, kung baga? So marami kong nakakwentuhan, excited pag January, pag February, oy nako, stage 3 cancer pa rin. Akala ko gagaling nanay ko. Ang worst, naging stage 4 pa. Okay? Baon ako sa utang ng 2024. Kala ko makaka-jackpot ako sa deal ko ng January. Pero hindi. Ang dami ko ngayong sinwipe na card nung December. Ngayon, baon na naman ako sa utang. So, sometimes we feel, okay, na papaganda dahil naniwala ka lang. Enough po ba na na-convince ka lang, na-hype ka lang? Kasi po ito, ang sitwasyon dito, hindi nila mailapit yung kaibigan nila kay Jesus. Alam nyo, ginawa na tong mga to, okay? Ang ginawa na tong mga kaibigan na tong paralitiko, binutas nila yung bubong. Alam nyo na istorya, no? Yung mga nasa taxi ngayon, binutas nila yung bubungan. Ngayon, hindi tayo makarelate kasi paano bubutasin yung bubong? Patriangle ang kalamihang bubong. Nung unang panahon po, nung panganahon ni Jesus sa bansa nila, sa Israel, hindi po triangle ang mga bubong, hindi patatsulok. Patag po yung bubong. In fact, doon sila nagpapahinga paghapon. So napipicture nyo na, yung mga roof po noon, yung mga bubungan noon, patag po, flat area siya, at doon sila nagpapalamig paggabi na. So, ang ginawa po ng mga kaibigan, binutas yung bubong, at pagkabutas, ibinaba nila yung kaibigan nilang paralitiko. Okay? So pag tinignan nyo to, grabe yung pananampalataya ng mga to. Hindi napigilan itong mga tropa ng paralitiko na to para hindi makita ng paralitiko si Jesus. Kumbaga, ang agenda nila, whatever it takes, kailangang madala sa paanan ni Jesus ang kaibigan nating paralitiko. Okay? Now, nung nakita ni Jesus, ito interesting, when Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Ha? Parang, kung ikaw yung nasa paligid nung pagkakataon na ni Jesus, andali Jesus, lumpo yan. Ano yung sinasabi mong pinatawad na mga kasalanan mo? Di ba parang, sabihin mo, lumakad ka, di ba? So parang yun yung immediate concern ng tao. Yun ang immediate need ng tao. Bakit sabihin mong dapat yung kasalanan muna unahin? And then we know the story. Kinwestiyon si Jesus ng mga teachers of the law na naka-witness. Bakit pinapatawad mo yan? Diyos lang ang pwede magpatawad. Diyos ka ba? Ayun, no? Okay? Pero alam ni Jesus, iniisip lang naman yon, okay? Iniisip lang naman, hindi sinabi yon. So, si Jesus in-expose, ba't iniisip nyo sa puso at isipan nyo na hindi ako pwedeng magpatawad? O para maniwala kayo na ako anak ng Diyos, sinabi niya ron sa paralitiko, tumayo ka at maglakad ka. Okay? And then, sabi ni Jesus, gagawin ko to para malaman nyo, ako ay makapangyarihan, anak ako ng Diyos, I have authority on earth to forgive sins. And then, ano po ginawa ng lalaki? Tumayo po yung lumpo. We're talking of lumpo po ito, paralitiko. Tumayo po, and the Bible says, in full view of all the people, at lahat po namangha, and they praise God saying, wala pa tayo nakita na tulad nito. Very short lang po, isi-share ko lang po yung 3 insights ko rito na hopefully maka-encourage sa inyo, okay? Since hindi po madala ng mga kaibigan si Jesus, okay, yung paralitiko nilang kaibigan kay Jesus, hindi yon naging hindrance sa kanila. Basta'y pananampalataya nila, ang pinakamahalagang magawa natin, madala sa paanan ni Jesus itong kaibigan natin. Don't you wish may mga kaibigan kayong ganyan? Yung dadaling kayo kay Jesus, hindi kayo ilalayo kay Jesus. Sino sa inyo rito, may mga kaibigan kayo, nung naging kaibigan nyo, nalayo kayo kay Jesus. Nalayo kayo sa Diyos. Natuto ka magsugal, yung mga isabong-isabong, mga bingo-bingo na online. Natuto kang magyosi and then nag-drugs, nag-alcohol, nag-sexual immorality, nagka-boyfriend ka that practice premarital sex. Nilayo ka kay Lord, imbis na magsimba, nagmomotel kayo. May mga kaibigan ka bang inilayo ka kay Lord? May advice ako sa'yo. Layuan mo yung mga ganyang tao. The Bible says, have nothing to do with them. The Bible says, bad company corrupts good character. Yung masasamang kaibigan, sisirain ang iyong character. So, instead of giving up, binutas po ng mga tropa niya yung bubong at ibinaba yung kanilang kaibigan na saktong-sakto doon sa tapat ni Jesus.
makikita natin dito sa mga kaibigan niya, their determination shows faith in action. Ulitin ko po, yung kanilang determinasyon ay naipakita sa kanilang aksyon. They believe Jesus could heal at hindi nila ni-refuse na magkaroon ng barrier para to stop them. Imagine niyo to. Tanong ko sa inyo, gaano ka kadesperado na madala yung anak mo kay Jesus? Gaano ka kadesperado, gaano kataas yung pananampalataya mo na si Jesus lamang ang solusyon sa problema ko? Gaano ka kadesperado ngayon habang nakikinig ka na yung sakit mo, physical, financial, maaring yung sakit mo ay relational, maaring ikaw ngayon na nakikinig, you're depressed, yung sakit mo ay mental, okay? You're so depressed. Gaano ka ka-convince na ang solusyon sa mga problema mo, unang-una, kailangan akong lumapit sa Diyos? Tanungin kita, anong mga obstacle ang nagpe-prevent sa iyo ngayon from bringing yourself, o kung anak mo yung may problema, asawa mo, to Jesus? Fear ba yan? Doubt ba yan? Inconvenient ba yan? Pag dinala mo si ganito kay Jesus. You see, alam niyo po, faith requires action. So are we willing to do whatever it takes? So, point number 2 ko, okay? Forgiveness first before healing. Ito maganda to, ah. Minsan kasi, kadalasan, baka katulad niyo po ako sa mga nakikinig, okay? Si Dinah Sanchez, nakikinig ka ba? At si Red. Minsan kasi, lalapit tayo kay Jesus o kay Lord para siyang Santa Claus. Ito yung mga needs ko. O, I've been good this year. Bigay mo yan. Pag naging naughty ako, wag mo ibigay yan. Pero I'm nice, bigay mo yan. Or minsan we treat Jesus as a genie. Alam mo yung genie? Pag hinimas mo, okay? Oh, my wish is at your command. So minsan parang feeling natin, genie si God eh. Pag nagsimba tayo, God nagpray ako. God, nag-prayer and fasting pa ako Ang linggo akong di kumain. Okay, nag-fasting ako ng isang linggo, ibigay mo ang aking dalangin. Parang my prayers are at your command, di ba? Parang sundin mo yung mga pinagdarasal ko. Parang, ganun ba si Lord? Na pagka lumapit tayo sa Kanya, kailangan sagutin niya yung problema natin. Alam niyo po, minsan lalapit tayo sa Diyos pag hindi natin nakuha, tatalikuran na natin siya. Ay, hindi naman gumaling anak ko, hindi ka totoong Diyos. Ay, hindi naka-recover yung negosyo ko, hindi ka totoong Diyos. You know what? Si Jesus, it's interesting, pagbaba nung lumpo, yung paralitikong lalaki, siyempre yung mga kaibigan niya, nandun pa sa bubong, binabalang sa lubid, saka doon sa parang mala-stretcher na hinihigaan. Pagbaba, sabi ni Jesus, Son, sabi doon sa lalaki, anak, ang lahat ng kasalanan mo ay pinatawad ko na. Bakit yon ang unang in-address ni Jesus? Okay? Meron ba sa inyo rito nagtaka? Bakit sin muna? Alam niyo kung bakit? The greatest need of that man was not physical healing, but spiritual healing. You and me, kahit na gumaling pa tayo sa ating mga karamdaman, kahit stage 4 cancer yan, nakarecover ka, kahit nga patay ka na, binuhay ka pa, katulad ni Lazarus, one day we're gonna die as well physically. So kung ang hihilingin mo lang kay Lord ay temporal at physical, Lord, i-bless mo yung negosyo ko. Gagawin naman ni Lord yan. Lord, makarecover negosyo ko. Siguro in God's time gagawin yan. Pero napansin nyo, karamihan ng dinudulog natin sa Diyos ay puro mga temporal, material na bagay sa mundo. Lord, mabayaran ko yung tuition ng anak ko. Okay naman yan, makapag-aral anak mo. Pero, madadala ba niya sa langit yon? I'm not saying hindi tama yon. Pero pansinin niyo mga prayer request niyo. Lord, makabayad sa upa. Lord, magkaginto. Lord, gumaling yung sakit ko. Lord, ganito. Ang una nating dapat idulog sa Diyos ay ang ating spiritual healing more than our physical healing. Inaddress po ni Jesus doon sa tao yung kanya munang kasalanan, revealing that He has divine authority to forgive. Kaya na-shook yung mga leaders. Sino tong tao na to? Iniisip nila, bakit nagpapatawad to ng kasalanan? Blasphemy to, blasphemy. Okay? Imagine mo to, pupunta ka sa doktor. Right? Tapos namamalipit ka na sa sakit ng tiyan, 2 araw na. Tapos sabi ng doktor sa'yo, alam mo,
may issue ka. Yan pa ba malipit ng tiyan mo? Ang totoong issue niyan, yung sa puso mo, yung heart mo. Gulat ka, hindi. Yung tiyan po, hindi. Ang issue niyan, yung puso mo. Then, beyond surface lang po yung nakikita natin. Pero yung mga doktor nakikita, ito pinag-uugatan niyan. Ganon din po si Jesus. Nakita niya, ang pinaka-greatest need ng tao na to was not physical healing. Right? Spiritual healing. Ikaw na dumudulog ngayon sa Diyos. Ikaw na taxi driver na sana lumaki pasada ko. Ikaw na nanay o housewife na nakikinig, sana bumalik yung husband ko sa relasyon namin. Ikaw na husband na nakikinig, sana yung misis ko bumalik sa akin. Ikaw na bata ngayon, sana matanggal yung addiction ko. Ang dami nating hinihiling kay Lord. Sana makarecover negosyo. Sana, ang dami nating sana. Tinanong ba natin, Lord, sandali, meron ba ako issue about certain area ng buhay ko that is hindi glorifying sa'yo? Kailangan ko ba, Lord, munang i-address yung hingi ako ng pera pero hindi ko pa ina-address yung pride ko. Baka pag dumami pera ko, lalo ako yumabang. Humingi ako mabenta tong binebenta kong business na to. Baka pag nabenta to, baka matuto pa ako magsukal sa mga kasino. Right? So, are you aware of your sins that we should be praying for kay Lord muna before anything else na gusto natin? Right? So, again, si Jesus po, nakita niya first and foremost ang priority. So, ikaw ngayon na pilit nakikibaka, pilit inaahon ng 2025, pilit nagpapayaman, pilit na gusto makarecover sa lahat ng mga pagkakadapa mo 2024, pwede po bang mag-pause muna tayo and then sabihin mo, Lord, sandali, paki-check mo nga, Lord, yung heart ko. Meron ba akong issue na kailangan kong i-address? Meron ba akong issue, Lord, na sin issue na kailangan kong ayusin muna? Lord, meron ba akong pagkukulang sa'yo? Lord, may mga kautusan ka ba na hindi ko sinusunod? Lord, may mga gusto ka ba na dapat kong tanggalin? May ugali ba ako na kailangan kong baguhin? May mga tao ba na kailangan kong talikuran? May mga tao bang kailangan kong lapitan? So, before you even ask for that physical breakthrough, financial breakthrough, emotional breakthrough, mental breakthrough, baka ang gusto nating breakthrough muna, katulad na tong mama na to, is the spiritual breakthrough. Ayan. Nasa second point pa lang tayo, ha? Mamaya yung third point natin and then we'll invite someone to share about his physical healing that led to spiritual breakthrough. Okay? Okay ba yan? So, ulitin ko lang po before we pause for a commercial. Unang-una po, tandaan nyo, si Lord po concerned sa ating mga kasalanan. We want a faith that overcomes obstacle, but God wants first to address the real issue, which is sin, more than our breakthrough. Okay, kung kayo po may gustong i-share, pag-usapan natin yan sa ating Facebook live stream. Baka isa ka na sa mapalad na mabibigyan natin ng MX3 gift packs mamaya. Huwag bibitiw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita, Sagot Ka ni God. Basta may goal ka, stick to that and just plan again. And syempre, pray din. Yes, God bless you, both of you here in New Zealand. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. MX3, ang global supplement para sa global Pinoy.
MX3. Dito ako believe. Nagbabalik ang programang Sagot Kita. Ako po again si Pastor Jeff Eliscopides ng Rebuild City Church. Ang ating question of the day: paano ka binago ng iyong pananampalataya sa Diyos? I-comment mo lang yan, i-share mo lang sa ating live stream. Baka isa ka sa mapalad nating mananalo ng ating MX3 gift packs. Okay, tuloy natin yung kwentuhan kasi ang sinasabi natin sa mga katutune in lang po, no? Yung pong faith, pagka hinayaan mo lang yan, hindi mo yan ni-nurture. Saan ba nanggagaling ang faith? Sabi sa Bible, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Katulad ngayon na to, nakakapakinig kayo sa salita ng Diyos na lumalago inyong pananampalataya. So, on a day-to-day basis, ano ba mas pinapakinggan mo? Yung bang sigaw ng social media, sigaw sa news, sigaw ng mga bad news na nangyayari sa buong mundo, climate change, kung ano-ano pa, or ang salita ng Diyos ang pinakikinggan mo? So, in our case, ang binabasa mo. Okay? Ano ba yung laman ng isipan at puso mo? Kasi ang pananampalataya hindi mag-grow kung iyong isusuppress o gugutumin mo ng salita ng Diyos. Kaya dapat, lagi tayong nagbabasa ng salita ng Diyos, lagi tayong nakikinig, lagi nating isinasapamuhay ang mga katuruan ng Diyos para lumago ang ating pananampalataya. And let me tell you something. Sabi po sa Hebrews, faith is being sure of what you hope for. Hindi mo pa nakikita, being certain of what you do not see, hindi mo pa siya nakikita pero naniniwala ka na ang Diyos ang gagawa ng paraan, ang Diyos ay may plano para sa iyo. Kaya nga po, kung ikaw ngayon ay nakikinig at nawawalan ka na ng pag-asa sa arena ng pinansyal, physical, emotional, mental, relational, unahin muna natin itong spiritual. Unahin muna natin ang relasyon muna sa Diyos, ang ating in-nurture, and then the rest will follow. Diba? Ano sabi sa Bible? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto us as well. Kaya napakahalaga po na tayo ay merong pag-nurture ng ating pananampalataya. So, kinikwento po natin itong magkakabarkada, itong dabarkads na dinala po yung kanilang kaibigan na paralitiko sa paanan ni Jesus. Unfortunately, punong-puno po yung bahay kung nasan si Jesus, nagtuturo doon sa loob ng bahay, hindi sila makapasok kahit doon man lang sa gate ng bahay. Pero hindi yun nag-hinder sa kanila, hindi yun nakashadlang sa kanila para madala ang kanilang kaibigan sa paanan ni Jesus. Ang sabi nga po natin kanina, binutas nila yung bubungan. So, ibig sabihin, meron tong cost. It is costly. Merong cost to follow Jesus. It will cost you to bring someone to Jesus. Iba sa inyo, pinansyal. Alam niyo, pag nagdala ka kay Lord ng mga tao, sinama mo sa simbahan, pinakain mo pa ng lunch. So, it will cost you physically, emotionally. Kailangan mong tanggalin yung mga barkada mo na nakasanayan mo na hindi mabubuting barkada. It will cost some of you mentally. Kailangan i-renew mo yung pag-iisip mo. So, may cost po yan. Tulad ng mga barkada na tong paralitiko na to. Nung nadala na po sa paanan ni Jesus, sinabi natin kanina, pinatawad ni Jesus ang lalaki sa kanyang mga kasalanan. Which is kind of weird kasi nga, physical ang problema, spiritual ang in-address ni Jesus. At sinasabi natin, more than anything, ang problema mo at problema ko, ang root niyan ay spiritual. Lumalabas lang yan, nagmamanifest lang sa physical. Okay? Pag may issue kang spiritual, lalabas lahat ng pangit na ugali, pangit na gawain, you'll resort to a lot of sin because may problema sa spiritual. Kaya sabi ni Jesus sa lumpo, pinatawad ko na lahat ng kasalanan mo. At kinwestiyon nga po siya, at sabi ni Jesus, papakita ko sa inyo na meron akong authority over sin. Sabi niya sa lalaki, ano mas madali? Sabihin ko sa iyong pinatawad kasalanan mo or lumakad ka? Which is obviously ang sagot ng mga nakikinig. Siyempre, madali sabihin yung pinatawad kasalanan mo. Kasi yon pwedeng hindi naman totoo nangyari. Pero pag sinabi ni Jesus, lumakad ka at nakalakad, then it shows His authority. And then the ending, sabi ni Jesus, tumayo ka at lumakad ka. At alam na po natin ang kwento. Yung paralitiko, tumayo sa kanilang harapan at naglakad. Grabe, no? Palakpakan naman natin si Jesus. Grabe, di ba? Ang galing ng kwento. Lahat nakatunganga, lahat nakanganga. Ang galing na tong Messiah na to.
And then, ano po yung sabi sa Biblia? Lahat sila tiningnan si Jesus and they were all amazed. Alright? Kaya itong kaibigan ko si Ernie C, nakikinig ngayon. Pag binabasa niya to, talagang naa-amaze siya sa power na tong si Jesus. So ano po ibig sabihin na to? Jesus proved His authority to forgive sins by healing this paralytic man. Pinakitunayan lang niya na kaya ni Jesus, may authority siyang magpatawad ng kasalanan. If He had power to heal the body, then meron din siyang power to heal the soul. So kaya na-amaze yung mga crowd, yung mga usisero. Nakita nila, wala pang gumagawa na to kahit kailan na nangyari dito sa Israel. Imagine someone may nagkiklaim na power pero hindi naman napatunayan. Si Jesus, napatunayan niya. Ano pong implikasyon na to sa atin before natin tawagin yung ating case study? Anong ibig sabihin na to? Well, number one, Jesus has the authority to forgive your sin and transform your lives. Okay? May authority po si Jesus na baguhin ang buhay mo. May authority si Jesus na iligtas ka mula kasalanan papuntang impyerno para daling ka sa langit. Kung kaya niyang pagalingin ang isang physical, more so yung spiritual. Ang tanong lang, ikaw ngayon, may kailangan bang i-address sa'yo sa spiritual issue sa'yo? Baka kasi gustong-gusto mo ng physical healing, pero ayaw mo nung, wag to Jesus, wag mong pakialaman to. Itong addiction ko, wag mong pakialaman. Itong pornography ko, wag mong pakialaman. Itong pakikiapid ko, wag mong pakialaman. Pagalingin may cancer ko, pero wag mong pakialaman tong pride ko, yung yabang ko. Ito na nga lang natitira sa akin eh. Yung yaman, nauubos. Yung yabang, hindi. Di ba? Ito na, wag mo nang pakialaman to, Jesus. Meron bang issue sa iyo ngayon na sinasabi ni Jesus, anak, i-give up mo yan. Yung selfishness mo, masyado kang makasarili, masyado kang mayabang, masyado kang maiinitin ng ulo mo, may anger issue ka, nagpupudos ng sin yan. Ayusin natin yan, yung physical, financial, madali lang yan. Mas mahirap i-address to in terms sa sarili natin. Kay Jesus, walang mahirap. Sa atin, mas mahirap i-address yung mga yon. Kaya, ang prayer ko sa inyo, mamaya pagdadasal ko kayo, that God will heal you spiritually. Alright? So, at this point, may magbabahagi na ng kanyang kwento. Kaibigan ko to, makausap natin siya via StreamYard. Okay? Itong kaibigan ko na to, more than a decade ko ng kaibigan. Ang ganda ng kwento ng healing na to. Physical healing, but started, okay, and led to talagang spiritual healing. Nandiyan na ba sa live stream ang ating bisitang si Red Sanchez? Palakpakan naman natin ang ating kaibigan, Red. Check mic test. Po. Ganda ng buhok. Ang gwapo. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng iyong programa, Pastor. Ako'y humahalili lamang sa aking kaibigan si Cheryl Cosim. Okay? Red, si Dinah nakikinig, ating mga kaibigan sa Rebuild. So, sabihin mo nga, Red, magkwento ka muna ng kwento ng buhay mo. Nako, kwento ng buhay ko. Introduction lang. Medyo introduction, masalimuot. Maraming beses na po kaming sinubukan. Muntik na kami maghiwalay ng asawa ko. Wow. Tapos, with God's grace, okay kami. Tapos, ngayon po, sa pagdaanan namin yung health ko, business, yung sa business, okay din po because we did not compromise. And then, yung latest po is yung health issue ko. I was diagnosed with stage 4 colon cancer last August 2024. Wow. Kwento mo nga, paano na-diagnose yun, bro? Actually, ano lang yun date Sabi ni Mrs. Date naman tayo sa ospital. Magpapa-colonoscopy ako. Doon na lang tayo mag-date, pa-birthday mo na sa akin. Kasi siya yung may nararamdaman kasi bigay siya ng dighay lagi. Sabi ko, ba't ako magpapaganyan? Wala naman ako nararamdaman. As in, walang symptoms. So, nung nagpa-colonoscopy kami, biglang sabay kami ni Mrs. Pinatawag si Mrs. dahil meron niya nakita sa akin na malignant nga raw po na yung sa colon ko. So, syempre, devastated kami. Siyempre, ayaw namin tanggapin nung una. So, we
sought after mga hanggang third opinion ng mga doktor. And then, yun, we did some tests. So, all doctors ruled out stage 4 colon cancer. So, parang nag-mets na siya sa liver, tas meron na rin konti sa lungs ko. So, yun yung nangyari. And then, Ano naramdaman mo? Red, parang sinasabi mo parang aksidente lang tong pagkaka-discover. Pero alam natin kay Lord walang aksidente. Kasi nga po, ang kwento nga niya, misis niya dapat magpapacheck up, sumama lang siya, sumabit lang siya. It turned out yung misis niya, clear, siya po biglang may stage 4 cancer. Kung ikaw yan, paano mong haharapin yan? Ano? So, Red, paano mo tong hinarap? Kasi parang ang sapsap ng buhay mo, biglang ngayon, stage 4 cancer ka, kailangan mong operahan and all. Ano yung parang darkest moment mo nung na-receive mo yung news? Siyempre, in shock kami. Si Mrs. tulala. Kami, siyempre, hindi namin alam kung anong gagawin. Kasi prior to that, mga a week before that or 3 days before that, we had a friend na diagnosed din ng same. After 3 weeks, namatay. So, siyempre, nataranta kami. Sabi ko, oras ko na ba? Pero, kasi, di ba, during that time, we were praying, sabi ko, kung kayan talaga yung kapalaran ko, okay lang. But if we can fight for it and then pray for it na sana ma-reverse. Pero syempre, medyo yung stage 4 colon cancer kasi na-diagnose nung 4 na doktor na natanong namin. Yun nga, isa lang yung stage 4 nga raw. So syempre, nawala kami ng hope. But thankfully, we had may core group kami, yung church namin, which is kasama po namin si Pastor Jeff na nagpray po sila para sa akin, sa healing ko, and then yung sa bricks namin, nagpray din po sila. And then most of our friends, talagang yung power of prayers lang talaga po yung nagbigay parang nagbigay lakas, parang nagpapalakas ng loob sa amin. Pero kung kami lang po talaga, medyo, syempre nawawalan kami ng parang pag-asa dahil alam naman natin na kapag sinabing stage 4, medyo, medyo may taning na talaga. 3 weeks, minsan 1 month, minsan less than 3 weeks. So, yun, talagang kapit lang kay Lord. At yun, medyo maganda talaga yung naging teaching sa amin na siya lang talaga yung kakapitan mo, walang iba. Kahit malaki pang pera yan, kahit hindi kayang... Talagang si Lord lang ang makakagawa ng miracle na Yes, gano'n. Red, during those times, ano yung mga promises ni Lord? O meron ba isa o dalawa na marirecall ka na ito yung pinangako sa akin ng Diyos, maybe from the Bible or any words? Meron kasi kung during that time nabasa ako sa Exodus na parang chapter 15 verse 26 na I am the Lord who heals you. Yon, isa yon. Tapos yung common na yung sa Psalm 23 verse 4 na even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me and the rod and your staff, they comfort me. Parang yun yung mga pabalik-balik lang na sabi ko. Si Lord na lang talaga makaka-heal. Si Lord na lang talaga makaka-heal. Kasi wala talagang mga pinag-uusapan na during that time. Chemo, ang dami na. Talagang tapos meron pang pumasok sa akin noon, Jeremiah chapter 30 verse 17, I will restore you to health and heal your wounds, declare the Lord. Amen. Or declares the Lord. Red, alam ko na natuloy operation mo and all. Ano naging result after ng operation because of the faith na meron ka? Ano ba nangyari? Ayun, so we decided after pa-check up kami, we decided after a week, although financially we were not, kasi alam namin medyo malaki magagastos financially, we were not parang ready. Pero we decided na patanggal na yung colon para talagang madala siya sa lab para makita talaga. So when we were parang
to quote na sa amin yung doctor, yung one doc kasi may 4 na specialista eh. May yung endo, gastro, colon, tapos yung sa anesthesiologist, parang isa sa kanila 300. So, sa ganun, ang laki ng gagastusin, ang laki. Okay. Prior for that, meron lang ako i-share. Noon nga nung sa business na since hindi kami nag-compromise, we paid laking amount na hindi kami nag-compromise na kung tutuusin, pwede naman 1 million lang but we paid 5M for taxes. So hindi kami nag-compromise. Pero parang naisip lang namin and then nasabi din namin na siguro kung hindi ako nagbayad noon ng ganong kalaki, baka mas malaki yung gastusin pa namin ngayon. But ang galing lang talaga nung promise ni Lord na parang siya yung bahala talaga. So nung after nung operation, nag-inquire kami, ganyan-ganyan. And I kid you not, grabe. Akala namin million yung babayaran. Pero yung 4 na doktor, ang binayaran lang namin is 67,000. Wow, after the operation. Opo. Wow, 67,000. Dapat milyon ang babayaran nyo. Opo, hindi rin po namin alam eh. Yung isang doktor, sabi niya, hindi nga po, magkano po talaga. Hindi, pag soft drink, treat na lang daw namin siya ng soft drinks. Imagine nyo, Coke lang ang gusto. Doon sa ginawa niya. Sabi ko, grabe naman si Lord grabe yung humawak ng puso doon sa mga doktor para bigyan ako ng ganong feelang. Linawin ko lang po yung sinasabi ni Red kasi alam ko yung backstory. Meron siyang opportunity na, may mga sa mga babayarin na legal, meron yung nag-o-offer sa kanya, pwede natin itong pababain, pero alam mong merong house show na deal doon. Sabi niya, hindi, bayaran namin yung tamang bayarin at alam namin si Lord, i-honor yung faith namin. And true enough, hindi naman niya sinasabing kung di siya nagbayad, baka patay na siya ngayon. Pero true enough, yung milyon-milyon na supposed to be babayaran nila sa operation, nag-reduce na sa few thousand pesos. Red, we don't have much time. Ano natutunan mo dito sa ano na to? Kasi alam ko naging stage 1 cancer ba after the operation? And then ano yung natutunan mo before we end? Siguro yung pinaka-main natutunan ko parang yung sinasabi niyo rin, Pastor, na yung pananampalataya, hindi lamang isang bagay na pinaniniwalaan, dapat ito yung buhay na sinabubuhay natin araw-araw. Kasi talagang if we have stronger faith, talagang at the end of the day, si Lord lang talaga yung makaka-resolve ng lahat eh. No amount of money can talagang, kumbaga, mahirap i-quantify yung lahat ng blessings na ginagawa niya or yung miracles na gagawin niya sa buhay mo basta nanalig tayo sa Kanya, yung araw-araw tayong magdadasal sa Kanya, yung, kumbaga, yung kapatawaran, yung maging bukas sa puso na pagpapatawad, pagbibigay, or yung pag-unawa. Natutunan ko rin yung hindi lang pag may kailangan, talagang sinasabi nyo na hindi yung makipag-usap sa kanya araw-araw na hindi dahil gusto unang sagot or yung katulad sinasabi niyo gusto para siyang genie. Hindi dahil gusto kong yung, makilala lang siya na lubusan, yung maging deeper yung parang gusto ko alamin ano ba talaga yung mission ko, ano ba yung gusto niyong pagawa sa akin. Dahil doon, nagkaroon ako ng nagiging mas malalim yung parang peace ako. Parang isang kapayapaan na hindi nakabatay kung anong meron ako o wala ako. Hindi parang yung tiyak na anuman yung mangyari sa buhay ko or magiging buhay ko, alam kong nasa mabuting kamay ako lagi. Sige. Kasi Red, with or without na parang siya talaga lang yung may hawak ng buhay natin. And I'm very happy, I'm very blessed, and I'm very thankful. And lagi kong sinasabi na every day above the ground is a blessing talaga. Maganda po yung sinabi ni Red, na tama rin sinabi mo, after nitong faith test na to, tinest yung kanyang pananampalataya, nagkaroon siya ng mas mataas na pananaw, mas mataas na pag-appreciate, lalo na yung yung sa mga pamilya niya, lalo siyang may time sa pamilya, lalo yung mga tinitake for granted niya ngayon, pagising sa umaga, na-appreciate niya. Kaya, Red, ano na lang, 1 minute, ano yung masasabi mo sa mga taong may pinagdadaanan ngayon at paano nila, ano mapapayo mo sa kanila
In 1 minute, sabihin mo lang kung ano yung Dun sa pwede mga tayo. may pinagdadaanan, payo ko lang, manatili lang kayong manalangin. Alam natin na hindi naman lahat natutupad, pero I'm sure kung matiim-timan natin siyang kakausapin, may kasagutan naman lahat eh. So, ipanalangin lang natin. Amen. Siguro nakatulong din yung meron kaming core group na sa BRICS, saka yung sa church, na marami. Kumbaga may prayer warriors. So far, yun lang talaga po yung masishare Amen. ko. Talaga Amen. yung sobrang faith lang talaga kay Lord na nandyan siya, na gumagabay sa atin, na nakamasid na. Yung hinihintay lang naman niya is kausapin natin siya eh. Amen. Na parang barkada, parang tropa, na parang kung yung tropa nga natin, natatawagan natin araw-araw. Kuminsan niya, nakapag-video call tayo. So siya, kahit di natin siya ka-video call, yung prayers lang natin, yung prayer time natin, quiet time natin Alright. sa umaga, pagdasal natin, yung Thank pagdarasal you, natin thank bago you. matulog. Yun po yung mga nakakatulong. Talagang kung pwede natin lang siyang kausapin maya't maya. Kasi kung kani-kanino nga tayo nakikipag-usap pagkatagal-tagal, kung kani-kanino nga tayo Yes, nakikipag-chismisan. okay. Kumbaga, makipag-chismisan din tayo sa kanya na Sige. kung ano lang, idulog lang natin sa kanya problema natin, hinaing natin. Maraming So, salamat, Red. Tama po yung sinabi ni Red. Ikat lang kita, Red, kasi ang ganda nung sinabi mo doon, but we're running out of time. Ang sinasabi lang po ni Red, i-nurture natin yung relationship kay Lord. Kung gusto niyo po ma-experience yung malalim na pananampalataya sa Diyos, hindi yan makukuha ng one time, big time. Tuwing January 1 lang, tapos na. Everyday po na communication, everyday na devotion natin kay Lord. Red, I don't have much time for you dahil medyo rush na tayo. 10 minutes more. Pero maraming salamat, Red, sa iyong oras. Red Sanchez po yan. Pwede niyong i-follow siya sa kanyang website na Kiyon Sondra. Nandun yung kanyang website para makikita niyo pa yung kanyang mga testimony. So kung gusto niyo pong i-share, habol pa sa mga comment natin sa ating live stream, 5 po ang mapalad na mabibigyan ng MX3 gift packs. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang programang Sagot Kita, Sagot Ka ni God. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt. I get to be part of a product that is not only excellent, but also has a role in the good news, the Great Commission. Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. And I'm here to share my MX3 story. We were all inspired by your story, actually. What made you decide to settle here in New Zealand? When I had a daughter, my perspective changed. Nag-research ako. The Lord led me to New Zealand. And look at that, nasa parliament ka pala nagtatrabaho. Does MX3 in any way help you in terms of your health concerns? I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. And then also when I drive, it's 2 hours drive na dire-diretso. MX3 helps me also to give that extra boost of energy. So is there any Bible verse that resonates your life right now? And ano yung reflection na may ibibigay mo on that? The first thing I can think of is Joshua 1:9. That verse gave me confidence that wherever I go, God is there. Because your heart is already settled with the Lord. Yes. So thank you very much, TP. I Thank you, enjoyed Tito. talking to you. Thank you. MX3, ang global supplement para sa Global Pinoy. MX3. Dito ako believe. Nasa huling bahagi na po tayo ng programang Sagot Kita. Again, ako po si Pastor Jeff Eliscopides ng Rebuild City Church. Tomorrow po, alas 4, magkita-kita tayo Facebook at YouTube channels po ng Rebuild City Church. Binabati ko rin aking kaibigan, si Pastor Dan at Ann Hernandez, mga kumare at kumpare ko yan. Thank you for listening. Ang ating question of the day, paano ka binago ng iyong pananampalataya sa Diyos? At ito nga po sabi ni Beth Carcusia, nang dahil sa aking pananampalataya na bago ang aking mga priorities sa buhay at pagkatao. Nabigyan daw ng direksyon si Ate Beth ng Diyos ang buhay niya, natuto ako magpatawad sa mga taong nagkasala sa akin, magmahal sa kapwa at higit sa lahat, nagkaroon ako ng pag-asa sa hinaharap. Ayan. Ito naman sinabi ni Anthony Papelerias, yung dumaan ako sa mga matinding pagsubok ko, lalo na sa depression ko, dito ko nakilala ang Panginoon.
at nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa Kanya. Nagpadala siya ng mga taong tumulong sa akin para umahon sa kumunoy ng trials ko. Mula noon at ngayon, hindi na ako bumitaw sa Panginoon. In fact, ang favorite ko ay ang daily prayers. Amen. Galing. Si Rebecca Composano Daniwan, ang matibay na panananalig ko sa Diyos ay nagbibigay sa akin ng lakas upang malampasan ko lahat ng pagsubok. Naging panata ko na ang pagsisimba, pagtulong sa abot na aking makakaya, at kaya nalalampasan ko lahat ng problema ng pinansyal dahil sa Kanya. At ang sabi naman ni Betchay, Mameng, sa buhay ng bawat isa sa atin, maraming mga pagsubok. Para sa akin po, hindi mapapantayan ang pananampalataya sa Diyos. Dahil para sa akin, siya ang tunay na sandigan at sa Kanya ako nagtitiwala at siya nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. And then, sabi po rito ni Del Sarmiento, bago natin basahin natin mga MX3 gift packs winners, binago at pinatatag ng ang pananampalataya ko kay Lord sa maraming milagrong nangyari sa buhay ko. Ang pagpapagaling sa sakit ng anak ko without any surgery, the doctor suggested noon, every day is a gising. Kaya po ako araw-araw ay milagro na. Yan. At sabi ni Ate Ami Briseno, binago ako ng Panginoon nang tanggapin ko siya sa aking buhay. Yun ang pinakamahalaga. Okay, humingi ng kapatawaran at kilalanin siya aking tagapagligtas. Praise God for that. Ayan. Alam niyo po, ang bilis ng oras, direct. Di ba parang 3 minuto na lang natitira. Basahin natin yung mga MX3 gift pack winners natin. Number 1, ang aking kaibigang si Red Sanchez. Okay. Anthony Papeleras. Okay. Si Del Sarmiento. Si Ami Briseño. At si Betchay Mameng. I-message nyo po yung mga detalye tulad ng address, okay, contact details. Huwag po dito sa comment section, ha. Doon po sa Sagot Kita Facebook page. Again, tandaan nyo po, ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain, discomfort, with healthy, of course, lifestyle and proper diet. At para sa mga karagdagang impormasyon, tumawag sa MX3 hotline number 0918-8888-693 or yung website natin, mx3.ph. Ayan, naku, ang bilis naman na to. Ang bilis namang matapos. Alam niyo po, ang ating naging isang oras na talakayan about faith, hindi po to overnight. Hindi po siya parang isang bagsakan lang. Nurture po ang faith. Napapalago po ito. Kaya nga, dapat araw-araw talaga tayo, minuminuto, nagdadasal, tumitingin sa salita ng Diyos, pinapamuhay ang mga salita ng Diyos. Kaya, pagdadasal ko kayo na ang pananampalataya nating lahat ay lumago at lalo tayong mapalapit sa Diyos. Panginoon, salamat po sa kwento ng paralitiko na to. Dahil sa kanyang komunidad, yung kanyang mga dabarkads na nagdala sa kanya sa paanan ni Jesus. Kahit na gumastos, na binutas ang bubong, hindi sila nangimi na gumawa ng paraan para madala ang kanilang kaibigang paralitiko sa iyo. At ang ending, lahat sila ay nakilala ka na ngayon, nasa langit tong mga tropa na to dahil na-encounter ka at pinatawad mo ang kanilang mga kasalanan. Kaya Lord, sa mga nakikinig ngayon, napilit kang hinahabol dahil sa financial, physical, relational breakthrough, na Panginoon, matama ang kanilang pananaw na more than anything, ang kanilang habulin ay ang spiritual breakthrough, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. In fact, kung nakikinig ka ngayon at gusto mong patawarin ka ni Jesus sa iyong mga kasalanan, maaari ka bang sumunod sa aking dasal? Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, salamat po sa inyong kapatawaran na binigay sa akin. Ako po ay makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Mula ngayon, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Salamat sa ginawa ng iyong anak na si Jesus na namatay para ako'y mabuhay. Tinatanggap kita, Jesus, mula ngayon bilang aking Lord at Savior. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Palakpakan natin ang Diyos. Ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon. Huwag niyong kakalimutan po, tomorrow, 4:00 po yan, 2nd year anniversary po ng Rebuild City Church online service. Yan po yung aking nililid na service po sa online, Facebook at YouTube, Rebuild City Church. At paglinggo naman po, this whole month of February, nandun po kami sa AIM sa Makati po yan, 10:00 ng umaga ang Rebuild City Church.
Pastor Doc June Aguilar, Karen, Grace, thank you so much for watching. Ito po, again, ang isa na namang oras ng ating talakayan. Diyan po nagtatapos. Okay, ang isang oras sa tanungan at sagutan sa ngalan ng aking kapatid na nagbe-birthday this week na si Cheryl Cosim. Ako po si Pastor Jeff Eliscopides. Sagot ka ng Diyos. Ang sagot